Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Good evening po. Ayan, purihin po ang Diyos at maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa imbitasyon po ng ating mga kapatid upang mapakinggan po natin ang mabuting balita po ng kaligtasan. Gusto ko pong i-assure po ang bawat isa po sa atin, hindi po namin kayo inaanyayahan po sa isa pong relihiyon or sekta. Ang ating pong pag-aaralan ay ang pakikipagrelasyon po sa ating Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. At ngayon po, sa ating pong pag-uumpisa, tayo po ay umawit po, page 15, ang pag-ibig ng Diyos. Muli nga po, napakadakila, napakalaki po ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Inialin po niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating pong Panginoon Jesus, para po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, inaanyan ko po ang bawat isa na tumunog. At tingin po natin kay Brother Francis na pangunata po tayo sa isang pagkakas. Tayo kayo manalangin. Ama naming Diyos, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat na nasa langit.
Maraming maraming pong salamat sa oras pong ito na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin upang muli kami magtipon, magkasama-sama at mag-aral ng iyong mga salita. Salamat po sa mga bisita namin naimbita sa araw pong ito, sa oras pong ito. Nawa buksan niyo po ang puso't kaisipan ng bawat isa habang nakikinig po ng iyong mga salita na mahahayag ngayong gabi. At nawa bigyan mo po kami ng iyong banal na espiritu, ang patuloy na manguna at kumilos sa amin. Salamat po na maraming marami sa oras po ito at patuloy naming idinadalangin ang iyong pangunguna. Lalo tigit, bigyan mo po kami ng katahimikan at dinadalangin din po namin, Ama, ang anak mo na gagamitin mo na siyang magtuturo sa oras pong ito. Naway puspusin mo po siya ng iyong banal na espiritu, katalinuhan ang gagaling sa iyo upang mahayag ang iyong mga salita na ayon sa iyong kagustuhan. Salamat po sa oras pong ito sa bawat isa na makikinig at nawa sa pamamagitan ng iyong mga salita ay maraming kaluluwa po kami na maakay sa iyo at makakilala po sa iyo ng lubusan, Panginoon. Maraming maraming pong salamat at sa ganitong pagkakataon nawa'y magkaroon kami ng relasyon sa iyo sa pamamagitan po ng ganito na meron po kaming gawain. Ang lahat pong ito may amin dinadalangin, maging ang mga kapatid namin na hindi po namin kapiling sa oras pong ito. Kung ano man po ang kadahilanan na meron po sila, sa iyo po namin patuloy sila nilalapit at pinagkakatiwala. Maraming maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin tiling sa makapangyarihang pangalan po ng inyong bugtong na anak ni si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po, tayo po'y makakaupo na. At ngayon po, bago po tayo makapakinig po ng mensahe po ng mabuting balita ng kaligtasan, ay makakapakinig po muna tayo ng patotoo kung paanong nakilala po niya ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay bilang kanyang sariling tagapagligtas. Tawagin ko po ang ating kapatid, si Brother Renmark Gloria po. Good evening po sa bawat isa po sa atin. Ah, Nakilala ko po ang Panginoon noong April 2013 at bago po ang ah, pangyayari po na yon ay yun nga kaka-graduate lang po namin ng high school at dahil din po teacher din po namin si Brother Norman nung panahon po na yon ay parati po kami sa bahay po nila. At At dahil din po doon ay, na-sharean po ako ng kapatid. Actually po 4 po kami na magkakaibigan nung panahon po na yon at sinishare-an niya po kami ng mga salita ng Diyos, patungkol po sa ating pong Panginoong Yesus at, isang araw din po ay na-invite niya po kami sa isang Bible study po sa, bahay po nila at, doon po ay, nakapakinig po kami ng, salita ng Diyos at yun po yung, lesson din na hinding-hindi ko po makakalimutan. Yung pong naituro po ni Brother Wilson nung panahon po na yon, sa Revelation chapter 3 verse 20, ang sabi po niya doon ay, "Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ni numan ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanya at magkasalo kaming kakain." Kaya, yung pong panahon po na yon although hindi po kaagad, na, tinanggap ko ang Panginoon, pero araw-araw po nung pong napakinggan ko po yung, mensahe po na yon, lagi ko pong naiisip yung mga, yung lesson po na yon, yung mga naise-share po ng kapatid patungkol po sa ating pong Panginoong Yesus na si Jesus po ay, namatay, inilibing at muling nabuhay upang, bayaran ang aking mga kasalanan. At isang gabi po ay nanalangin po ako sa Panginoon na, ah, hiningi ko ng kapatawaran ang aking mga kasalanan at, naniwala ako dun sa ginawa po niya dun sa krus at, gayon din tinanggap ko siya sa aking,
puso dahil yun yung sinabi niya, eh, "Kung diringgin niyo man ang aking tinig at bubuksan ng pinto." Yung pintuan po kasi yun yung, puso ng bawat isa po sa atin. At marahil po sa bawat isa po sa atin, kung meron man po na hindi pa po tunay na sumampalataya sa ating pong Panginoong Yesus, ang Panginoong Yesus po ay kumakatok sa ating pong mga puso. At yung pong pangako po niya, papasok siya at magkasalong kakain, sabi niya, ibig sabihin ay, sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya, ako po, alam ko po sa, puso't isipan ko po na ang Panginoong Yesus ay, kasama ko sa aking buhay na, ah, sabi nga ay hindi naman ipinangako na wala ng problema o wala ng, mga suliranin sa buhay, pero ang masarap po doon ay kasama mo ang Panginoon. Kaya, pinupuri ko po ang Panginoon sa gano'n pong bagay at nawa tayo din po ay masumpungan po itong, biyaya po na ito na, yun lamang po yung lagi po nating, naririnig sa, ating pong gospel hour at nawa tunay nga na sumilang po ang pananampalataya po sa bawat isa po sa atin. Yun lamang po at maraming salamat po. Purihin po ang Diyos at maraming salamat, Brother Ren. At ngayon po ay ihanda na po natin ang ating pong puso't isipan sa pakikinig po ng mensahe po ng mabuting balita na ihahatid po ng ating kapatid si Brother Wilson Gutierrez po. Um, Maya pabengi po, reng balang metong po kaya katamo. Magandang gabi po sa atin lahat po. Para po sa ating maikling pag-aaral po sa mga salita ng Diyos, nais ko po na basahin itong sulat ni Pedro, unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 5. 1 Peter chapter 1, verse 5. Ganito po ang ating pong mababasa. Sundan na lang po natin sa ating multimedia. Sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay saglit na manalangin. Humingi po tayo ng patnubay sa Panginoon. Ama, salamat po sa gabing ito. Naniniwala po kami na ito po ay isang kaloob mo po sa amin. Nang sa ganun po ay malaya po kami na kapakinig sa iyong mga salita. Dalangin po namin na gamitin mo po ang kapangyarihan ng iyong mga salita upang sumilang po ang kaligtasan sa bawat isa po sa amin. At ito po ay lubos na magdala ng katiyakan, kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang oras na ito, lalong-lalo na po sa aming pong pagninilay sa iyong mga banal na salita. Ang lahat po ng ito ay aming pong samutiling na may lakip na taus-puso po na pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Yan po. Maliwanag po na dito po sa ating binasa, ang ating pong kaligtasan, bunga ng ating pananampalataya, ay iniingatan sa kapangyarihan ng Diyos. Maliwanag po ito na sa madalit salita po, ang kaligtasan po natin ay hindi tayo ang nag-iingat nito.
Kasi kung tayo ang mag-iingat nito, baka ito'y maiwawala lang natin. Maliwanag na ang Diyos po ang siyang nag-iingat ng ating kaligtasan na bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi po ay atin pong tatalakayin yung tinatawag na assurance of salvation o yung tinatawag na eternal security, yung walang hanggang kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Pero bago po yun, gusto ko muna pong bigyan ng konting background yung ating pong teksto. Ang ating pong teksto ay sinulat ni Apostol Pedro at ito po ay naka-address doon po sa mga Kristiyano na pinag-uusig. Kasi nung panahon po nila, ang pagiging Kristiyano ay hindi siya madaling bagay. Maraming mga Kristiyano nung panahon po na yon ay inuhuli, pinapatay, yung iba ay sinusunog ng buhay, binabalatan ng buhay, at kung ano-ano pa na mga masasakit na bagay. Lalong-lalo na po yung mga tinatawag na religious group during noong panahon po na yon. Kaya kung mapapansin natin sa chapter 1, verse 1, bagamat ang Kristyanismo ay nagumpisa po sa Jerusalem, sila po ay nagsitakas sa Jerusalem. Ang sabi po rito sa talatang 1, sabi niya, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang, yung mga pinili o yung mga Kristiyano, yung mga naligtas, no? Sabi niya na nangingibang bayan na nasa pangangalat. Ito po sa Ponto, Galacia, mga lugar po ito, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ito yung mga malalapit na bayan, bansa sa Jerusalem. Dahil nga po sila ay pinag-uusig. Imaginin natin yung ganong senaryo. Parang siguro magbigay tayo ng konti. Katulad po halimbawa sa Middle East. Sa Middle East po hindi po malaya ang mga tao roon na mag-Bible study na ganito. Bawal po roon. Although hindi pa po ako nakapunta roon, no po. Ito po'y ayon sa mga kapatiran po natin na galing doon. Hindi sila malaya kapagka sila po ay nahuli na nagtitipon. No? Sila po ay kinukulong at kung minsan sila po'y pinapauwi na. Kaya ayon po sa mga kwento ng mga kapatiran po na galing po doon sa Middle East, para lang sila ay makapagtipon ng ganito, kung minsan sila po ay kailangan pang mag-arkila ng bus. Kunwari sila ay pupunta sa isang beach. Pero ang purpose lang nila, habang sila po'y nagbabiyahe, doon sa loob ng bus, doon po sila nagba-Bible study. Bawal po ang Biblia roon. Kaya mas matindi po noong una, noong panahon nila Pedro. Sila'y pinapatay, sila'y kinukulong. Kaya yung mga Kristiyano po noon, napipilitan po silang umalis sa Jerusalem. Sila'y pumunta sa mga iba-ibang bayan sapagkat sila'y pinag-uusig, pinapatay, hinuhuli, at kung ano-ano pa. At yan po ang sitwasyon ng mga sinusulatan ni Apostol Pedro. Pero ang maganda, dito sa binasa natin, pinaalala niya sa kanila na anuman ang kalagayan nila, hindi sila dapat mag-alala sapagkat sila ay ligtas. Saan po sila ligtas? Madalas pinag-aaralan po natin sa ating mga pagtitipon
ang napakalaking panganib na hinaharap ng tao. At ito po ay ang parusa ng ating mga kasalanan. Sapagkat napakabigat ng parusa po ng ating mga kasalanan. Sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang Biblia po, mayroong dalawang kamatayang itinuturo, yung pisikal na kamatayan at yung spiritual na kamatayan. Sapagkat ang kahulugan ng kamatayan, ang ibig sabihin po ng kamatayan ay pagkahiwalay. At yan ang naging kalagayan natin. Kaya sinasabi sa Isaiah 59 verse 2, ayon po rito, sa Isaiah 59 verse 2, ang sabi po rito, siguro basahin ko na rin po yung verse 1, basahin na rin po natin. Sabi niya, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi pinapaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Alam niyo po ang konteksto ng Isaiah 59, ang mga tao po noong panahon na yon, yung sinusulatan ni Isaiah, ay nagrereklamo sila. Bakit? Kung may Diyos, bakit nararanasan nila yung mga kahirapan? Bakit nangyayari sa kanila yung mga bagay na yon? No? Kung talagang may Diyos. Ang sabi ni Isaiah, may Diyos. Kaya lang sabi niya, dahil sa inyong mga kasalanan, nahiwalay kayo sa Diyos. Kaya hindi nila maranasan yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Dahil sila'y nagkasala. At ang kamatayan, ang ibig sabihin, pagkahiwalay. Kaya nga po yung pisikal na kamatayan, ito yung pagkahiwalay ng ating kaluluwa sa ating katawan. At ang spiritual na kamatayan, ito ang pagkahiwalay ng ating kaluluwa sa Diyos. Sapagkat ang ating kaluluwa ay mabubulit sa dagat-dagatang apoy. Subalit mahal po tayo ng Diyos. Kaya gusto niya po tayong iligtas sa parusa ng ating kasalanan. Ano po ang ginawa niya? Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, ang bawat sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. Hindi na siya mapaparusahan. At ang kaligtasan pong yan, ayon kay Pedro, ang Diyos ang siyang nag-iingat. Kaya ang kaligtasan po, hindi na po siya mawawala sa isang tao. Sa oras ng isang tao po ay tunay na sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, hindi na po siya mapaparusahan. Hindi na niya mararanasan ang ikalawang kamatayan. Kaya ngayong gabi po, ito po yung gusto kong bigyan diin. Naniniwala po ba tayo na ang Panginoon po ay namatay at muling nabuhay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan? Kung tayo po ay sumasampalataya, makakaasa po tayo na ang kaligtasan na yan ay mananatili hanggang sa kanyang paghuhukom. Hindi ka na mapaparusahan. Although parang ang hirap unawain po ito. Maraming mga tao na pag tinatanong mo sila, pag namatay ka ba, sigurado ka ba na doon ka sa langit pupunta? Ang katanungan ito'y sa iba para itong kahangalan. Sinong tao ang makakaalam na pag namatay siya doon sa langit pupunta?
Pero yun po ang totoo. Marahil, kaya hindi niya masagot ang katiyakan ng kanyang pagpunta sa langit, marahil ay isinasalig niya ang pag-akyat niya sa langit sa ibang paraan. Maaaring iniisip niya na maliligtas siya sa pamamagitan ng relihiyon. Nakasalig ang kanyang pag-akyat doon sa langit sa relihiyon. Kaya kung minsan ito'y nagdadala ng pag-aalinlangan sa kanya. Bakit? Sapagkat napakaraming relihiyon. Totoo kaya? Ito kayang nasamahan kong ito na kaya ang magdadala sa akin doon sa langit? Kung minsan, imbis na katiyakan ang magkaroon ng isang tao pagka sinalig niya ang kanyang pag-akyat sa langit sa isang relihiyon, kalituhan. Kalituhan sapagkat napakaraming relihiyon. Kaya hindi po natin pwedeng maisalig sa relihiyon. Lahat ng relihiyon, sinasabi nila na kung ikaw ay aanib sa kanila, ikaw ay maliligtas. Ganon din ang sinasabi ng iba. Kaya madalas, sa panahon natin, marami yung mga debate. Nagtatalo-talo sila. Nagkawawatak-watak tuloy ang mga tao. Kaya nga may kasabihan, religion divides people. Kung minsan ang reliyon, pinag-aawayan. Imbis na magkaisa, nahahati ang mga tao. Kaya pagka isinalig mo sa relihiyon ang iyong pananampalataya sa pag-akyat mo sa langit, imbis na katiyakan, magdudulot ito ng kalituhan. Sapagkat hindi relihiyon ang kailangan po natin. Ang kailangan po natin ay relasyon sa Diyos. At ang relasyon sa Diyos ay nagmumula sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ang sinasabi sa 1:12. Datapwat ang lahat ng sa Kanya'y tumanggap at sumampalataya ay pinagkalooban sila ng karapatang matawag na anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Subalit, yun lamang pong naniwala kay Jesus, naniwala sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Yung sumampalataya. At pagkatapos sumampalataya ay binuksan ang kanyang puso katulad ng sinabi ng kapatid natin kanina, sapagkat ang Panginoon ay kumakatok. At kung bubuksan mo ang puso mo, aanyayaan mo siya na siya yung maghari sa puso mo. Alam niyo ba na ang bawat puso ng tao ay may trono? At kung bubuksan mo ang puso mo para kay Jesus, kung tatanggapin mo siya, lilinisin niya ang puso mo. Sapagkat siya lamang ang may kapangyarihan na makapaglinis ng ating karumihan. At paghaharian niya ang puso mo. Sabi nga ng kapatid natin, hindi natin nakikita pero madadama mo yon. Nakasama mo ang Panginoon. At alam niyo ba na wala nang masarap na buhay kundi ang kasama ang Panginoon? Kung minsan nabubulag tayo, akala natin ang kayamanan ang siyang magbibigay ng kasapatan at katiyakan sa atin. Pero yung yumayaman, lalong gustong yumaman. Marahil ay hindi po kaila sa atin ang nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Takot-takot, bilyon-bilyong piso ang ninanakaw sa kaban ng ating pamahalaan. Mga iilan, mga makapangyarihan. Kung titignan mo, mga mayayaman na sila, bakit po nagagawa pa nila yon? Bakit po? Dahil wala silang kasiyahan, wala silang kakontentuhan. Bakit po? Ganyan ang tao.
Naalala ko yung isang kwento tungkol sa isang katulong dahil ang amo niya ay madalas nagkakasino, 'no. Minsan nanalo yung amo niya, nag-uwi ng maraming pera. Hindi niya sinasadya dahil nililinis niya yung silid ng kanyang amo. Pagbukas niyang gano'n ay nakita niya nakakalat sa kama yung pera. At nung lumingon yung amo niya, nakita niya, sinarado niya kaagad dahil hindi niya sinasadya. Nung pagsarado niya, ang sabi niya, "Sana kahit kahit bigyan niya lang ako ng 50,000 ay 50,000 masaya na ako," ang sabi niya. Oh, biglang bumukas yung pinto. "Oh," sabi niya, "Halika pumasok ka." Iniisip niya papagalitan siya. Sabi niya, "Nanalo ako, babalatuhan kita." Alam niyo kung magkanong binigay? 150,000. Kinuha niya. Paglabas niya, ang sabi niya, "Hindi pa ginawang 200." Ano po ang ibig sabihin nun? Ang tao po ay walang kasiyahan. Walang kasiyahan. Bakit? Alam niyo po bakit? Ang tao ay walang kasiyahan dahil wala ang Diyos sa puso niya. Kaya kumakatok ang Panginoon po. At ang sino mang sa Kanya'y sasampalataya at tatanggap, siya ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos. At yung emptiness in your life, yung parang kulang sa buhay mo, ay mapupunan yon. Magkakaroon ka ng lubos na kasiyahan, katiyakan, sapagkat yun ang tunay na nagdadala po ng katiyakan. Ang lubos na nagdadala ng katiyakan, kasiyahan, kapayapaan sa buhay ng isang tao, yung kanyang relasyon sa Diyos, yung kanyang katiyakan, yung pag-akyat niya sa langit. Yun ang tunay na nagdadala. Kaya nga nung sinusulatan ni Apostol Pedro yung mga nagdurusang mga mananampalataya, mga Kristiyano, pinaalala niya na ang kanilang kaligtasan, ang Diyos ang siyang nag-iingat. At ito'y kailanman ay hindi mawawala. Sapagkat ang kaligtasan na dala-dala ng kanilang pananampalataya, ang katiyakan sa pag-akyat doon sa langit ang siyang tunay na nagdadala ng kasiyahan, kapayapaan, at tunay na kagalakan sa isang tao. Sabi nga ng salita ng Diyos, "Anin mo ang kayamanan ng buong mundong ito kung ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa impyerno." Matatakot ka talaga. Hindi ka talaga mapapanatag. Subalit, kung alam mo dahil sa iyong pananampalataya at pagpapasya na tanggapin si Jesus sa iyong buhay, alam mo na kahit anong mangyari, ikaw ay aakyat doon sa kanyang kaharian. Nagdadala po yun ng kapayapaan, katiyakan. At ito'y hindi maibibigay ng relihiyon. Pakikipagrelasyon sa Diyos ang tunay na nagbibigay ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Mali rin po na ang ating kaligtasan ay ibase natin sa ating damdamin o sa ating emosyon. Hindi natin pwedeng ibase ito sa ating damdamin. Bakit po? Sapagkat ang ating emosyon o ang ating damdamin ay hindi po siya nakapix. Paiba-iba siya. Minsan may magandang mood. Lalo na pagka medyo may mga biyaya. Pagka may pera. Pero pag wala ng pera, mainit lagi ang ulo. Nag-aalala ka na. Kaya hindi mo pwedeng isalalay ang iyong kaligtasan. Kasi pagka maganda yung mood mo, parang bless na bless ka, parang nandyan ang Panginoong Diyos. Ligtas ako talaga. Blessing, dami. Paano kung wala? Tulad ng mga
Kristiyanong ito na sinusulatan ni Pedro. Sila po'y nagdudusa. Pero sa kabila ng kanilang pagdurusa, ipinapaalala ni Apostol Pedro ang kanilang kaugnayan sa Diyos, ang kanilang kaligtasan, na bunga ng kanilang pananampalataya. Kaya hindi pwede nating isalig sa ating mga emosyon, sapagkat ang ating mga emosyon ay paiba-iba. Minsan po, kahit malungkot ka, pagka ikaw ay nanonood ng mga comedy na palabas, kahit na may suliranin ka, patawa-tawa ka, hindi po ba? Pero kahit masaya ka naman pagka nanonood ka ng mga telenovela na drama, umaagos-agos pa yung luha mo. Yun ang emosyon. Ang emosyon ay hindi mo siya mapangahawakan, sapagkat ang emosyon ay hindi siya nakapix. Lalong hindi yung sitwasyon mo sa buhay ang magiging batayan mo ng iyong relasyon sa Diyos. Hindi po lahat ng may pera ay nasa Diyos. Nakita natin yan sa nangyayari po sa atin. Palagay nyo ba yung mga humahawak ng bilyon-bilyong piso, may mga helicopter, may ang kanila, palagay nyo ba masasabi natin sila ay nasa Diyos? Wala po. Kaya hindi po natin mababase sa ating damdamin. At lalong hindi po natin mababase ang ating pag-akyat sa langit sa paggawa ng mabuti. Bakit po? Kasi minsan mabait tayo. Minsan hindi tayo mabait. Mas madalas nga po na tayo pa ay nagkakasala. Kaya kung ibabase natin sa paggawa natin ng mabuti ang pag-akyat natin sa langit, ilang gawang mabuti ang dapat nating gawin? Na-maintain po ba natin yon? Minsan hindi po. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Efeso, hindi sa inyo. No? Ito po ang madalas na pagkakamali ng marami pong mga tao na pagka sa tingin nila sila ay mabuti sa kanilang kapwa, sila ay aakyat sa langit. Kaya nga madalas sinasabi natin sa mga bata, "Huy, kasalbay, miras ka king impyerno, maging dapat mag-anak ka, bakang miras banwa." Maliya po ito. Dakal po, marami po na mabubuting tao na pupunta sila sa impyerno. Bakit? Dahil hindi sila sumampalataya sa ating Panginoon. Sabi po dito sa Efeso Kapitulo 2, talatang 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Tingnan po natin. Kung ang gawa natin, ang pinagbabasihan natin, ang pag-akyat natin doon sa langit, meron pala tayong may pagyayabang. Meron pala tayong may pagmamalaki. Kaya tayo nandun sa langit ay dahil sa mabait tayo. Bakit namatay pa po ang Panginoon? Alam ninyo, yung ganong paniniwala, ito po ay paglapastangan sa kabutihan ng Panginoon. Bakit po? Kasi mula sa langit, siya'y bumaba rito sa lupa, naghirap, napako sa krus. Para ano po? Para sa ating mga kasalanan. Kung sa paggawa lang ng mabuti tayo aakyat doon sa langit, bakit pa po siya naghirap? Bakit pa naghirap ang anak ng Diyos? Hindi po tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti. Lalong-lalong hindi tayo maliligtas sa ating mga damdamin o sa pagsapi sa anumang reliyon.
paano po, saan po natin isasalig ang ating kaligtasan? Nang sa ganon ay masumpungan natin ang kaligtasan na inihanda ng Diyos. Una sa lahat, ang kaligtasan po, ang Diyos ang siyang nagplano at gumawa po nito. From eternity to eternity. Kung babasahin po natin sa aklat ng Efeso Kapitulo 1, talatang 4, maliwanag na ang kaligtasan po natin ay pinlano na ng Diyos bago pa gawin niya ang daigdig na ito. Ang sabi po, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, tinutukoy po kay Jesus, no? Bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ang tinutukoy po niyang pinili, ito'y walang iba kundi yung mga sumampalataya. Ang sabi po rito, bago pa raw yun mangyari, sabi niya, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itatag ang sanlibutan. Ang ibig po sabihin, hindi po naisip na lang ng Diyos ang kaligtasan nung magkasala ang tao. Bago pa po, bago pa likain ang daigdig na ito, bago pa likain ang tao, inihanda, pinlano na po ng Diyos ang kaligtasan. Siguro maganda basahin din po natin yung ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 13. Sabi po rito, ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 13. Ngunit kami, si Pablo po ang sumusulat nito, no po? Si Apostol Pablo. Sabi niya, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Ang sinusulatan niya po yung mga Kristiyano sa Tesalonica. Ang Tesalonica po ay isang lugar kung saan ay mayroon pong mga ligtas, mga Kristiyano. No? Sabi niya, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon sa pagkahirang sa inyo ng Diyos. Yung pagkapili, no? Pagkahirang sa inyo ng Diyos, buwat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Maliwanag po na ang kaligtasan po na itinakda ng Diyos sa isang taong makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, bago pa nilikha ang daigdig na ito, ay pinlano na po ito ng Diyos. Brother Wilson, ibig ba sabihin, hindi pa nagkasala ang tao, pinlano na ng Diyos ang kaligtasan? Opo. Sapagkat yaan po ang taglay niya. Sapagkat ang Diyos lamang ang mayroong kakayahan na makita at malaman ang mga bagay na mangyayari sa mga hinaharap. Tanging ang Diyos lamang po. Meron siyang tinatawag sa English na foreknowledge. Alam niya ang lahat po ng nangyayari sa atin. Alam niya kung ano yung buhay mo. Kaya pinlano na niya. Alam niya na ang taong lalalangin niya ay magkakasala. Subalit ang maganda, dahil siya po ay Diyos, pinlano niya na rin ang kaligtasan. At ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya yung pagdating ng Panginoon po sa matandang tipan ay sinasabi na mayroong darating, na
na isang Mesyas na tagapagligtas. Inihula na po yan sa matandang tipan pa lang. At lahat ng hula na yan ay nagkaroon ng katuparan nang dumating ang ating Panginoong Yesus. Sapagkat sa pamamagitan niya, ang kaligtasan ay mararanasan ng mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Maaaring tatanungin niyo po ako, paano yung mga tao nung hindi pa dumating si Jesus? Paano sila naligtas? Pananampalataya pa rin po. Ang pagkakaiba lang, yung mga nasa matandang tipan, bago dumating ang Panginoon, ang pananampalataya nila ay tinatawag sa English na looking forward. Naniniwala sila na mayroong darating na tagapagligtas. Samantalang tayo po, sa panahon natin, dahil dumating na po ang tagapagligtas, naniniwala tayo, ang tawag po sa pananampalataya natin, looking backward. Sapagkat tayo naniniwala na may dumating na tagapagligtas. At yan po'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ang planong pagliligtas po, ang Diyos po ang siyang nagplano nito. Tinatawag po ito ng mga Bible scholar na from eternity to eternity. Kaya ang Diyos po ang siyang mag-iingat. Hindi lang siya yung nagplano, kundi ito ay ginanap ng kanyang anak at ang Diyos, siya ang may hawak ng ating kaligtasan. Kaya ang bawat sumasampalataya po sa atin ay makakatiyak po na tayo po ay papasok doon sa kanyang kaharian. Mayroon tayong katiyakan. At ang katiyakan po na yan ay nakasalig doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi sa gawa natin. Sapagkat kung sa gawa natin isasalig ang ating kaligtasan, baka maya-maya nawawala po yan. Bakit? Dahil mas madalas tayo nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Subalit ang kaligtasan po natin ay nakasalig sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil ang kaligtasan natin ay nakasalig sa Panginoon, mayroon po tayong katiyakan na hindi na po tayo mapaparusahan. Bakit po? Dahil yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi po, tingnan po natin dito sa unang Juan, Kapitulo 5, ay dito na po ako magwawakas. Unang Juan, Kapitulo 5. Sabi po rito, sa talatang 13, sabi ni Juan po, sa kanyang sulat, unang Juan 5, versikulo 13, sabi niya, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman o malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ang siyang pinakamatibay na batayan ng katiyakan po ng ating kaligtasan. Kung ako po ang tatanungin ninyo, pag namatay ako, saan ako pupunta? Tuwiran ko pong sasabihin sa inyo, alam ko ako'y doon sa langit. Kung tatanungin niyo ako, bakit? Sapagkat minsan sa buhay ko, nang marinig ko ang mensahe ng mabuting balita na si Kristo mula sa langit ay bumaba rito sa lupa, naghirap at namatay para sa aking kasalanan.
At siya'y muling nabuhay upang ako'y bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ako'y sumampalataya po sa kanya. Tinanggap ko siya sa buhay ko. Simula noon hanggang ngayon, alam ko po na doon ako sa langit pupunta. Dahil yun ang sinasabi po. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na ang sino mang sumampalataya. Sabi nga po sa 1:3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man, kasama po kayo ron, upang ang sino mang sumampalataya ay wag nang mapahamak. Hindi ka na mahuhulog sa impyerno, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po na ang pinakamatibay na sandigan, batayan ng ating kaligtasan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ito po ang katiyakan sa pag-akyat sa langit. Hindi lang po kaligtasan ang dala-dala nito sa tao. Ito po ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan. Dahil alam mo, ano man ang mangyari sa iyo, alam mo, anumang oras pumikit ang iyong mga mata, alam mo na ikaw ay aakyat doon sa langit. Sapagkat ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Noong mga nagdaang taon po, madalas ay naiimbitahan po ako sa mga iba-ibang mga kapatiran po. Minsan po naimbitahan ako ng mga kapatiran natin dito sa gawing Santol. Nung pong bago mag-umpisa po yung gawain ay mayroong isang kapatiran umupo sa tabi ko. Ang saya-saya niya. Talagang, sabi niya, Brother Wilson, salamat dumating ka, sabi niya. Tuwan-tuwa siya. Tapos, sabi niya, alam mo ba, sabi niya alam mo ba na yung damit ko sa burol ko ay pinili ko na, sabi niya. Simple lang, sabi niya. Sinasabi niya to sa akin na maaliwalas ang kanyang sarili. Sabi niya, kahit nga yung trabaho ko, ako na pumili, sabi niya. Gusto ng mga anak ko, yung mahal, sabi ko, yung mura na lang, sabi niya. Yun yung kwentuhan namin. Pero parang sa akin, habang nakikinig ako sa kanya, parang akala ko na gutom. Kamatayan yung sinasabi niya, mamamatay na siya, pero ang saya-saya niya. Nung kumakain na kami ng mga kapatid, sabi niya, bro, sabi nung isang kapatid, gusto ni kuya, pagka namatay siya, ikaw yung magsalita sa burol niya. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may taning na kasi. Hindi ko alam po yon. Akala pala niya, alam ko na yon. Kaya kinukwento niya sa akin yon. Alam niyo, wala man 2 linggo, siya po ay namatay. At tinext ako ng mga kapatid, sabi niya, kapatid, tulad nung hiling ni kuya, gusto niya ikaw yung magsalita sa burol niya. Masaya po siya. Mapayapa siya. Bakit po kaya? Marahil dahil nasisigurado niya na siya ay aakyat doon sa langit. Mga kapatid, kung minsan hinahanap natin ang tunay na kasiyahan, kapayapaan, kagalakan sa iba-ibang mga bagay. Kaya nabibigo lagi tayo, hindi natin makuha-kuha. Minsan, nilalagay natin, akala natin, relihiyon. Hindi po. Lalong hindi sa damdamin natin. Lalong hindi sa magawa ng mabuti. Kung nais po natin na makatiyak tayo at pikit ng ating mga mata, ay doon tayo sa langit mapupunta. Sinasabi po ng salita ng Diyos,
sa pamamagitan lamang po ito ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung sa atin, sa mga nagdaang mga pagdalo po ninyo, na paulit-ulit, na ipapangaral po ang pananampalataya sa Panginoon, ang siyang nagdadala ng tunay na kaligtasan, kung sa mga nagdaang mga pagdalo nyo na yon ay nagpasya na kayo at sumampalataya at kayo tumanggap na sa Panginoon, tuwiran ko pong sinasabi sa iyo, ano man ang kalagayan mo, ano man ang ginagawa mo, ikaw ay mayroong katiyakan doon sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kaligtasan na yan, ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang siyang nag-iingat sa iyo. Hindi mawawala sa iyo yan. At panghawakan mo yan. Sapagkat ang katiyakan sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, ang katiyakan sa pag-akyat sa langit, ang siyang tunay na pinagmumulan ng kagalakan, kapayapaan sa buhay na ito. At nawa po, ang bawat isa po sa atin ay tunay na masumpungan ang kaligtasan na inihanda ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin sa kabila po ng kami nagkasala. Ipinagkaloob po ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang sa pamamagitan po ng kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay, ang bawat isa po sa amin na sumampalataya at tumanggap sa kanya ay nagkaroon po ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po sapagkat ang pinagsasaligan po ng aming kaligtasan ay walang iba kundi ang makapangyarihang salita mo. Sapagkat napakaliwanag po sa iyong mga salita na ang sino mang sumampalataya sa aming Panginoong Jesucristo ay magtatamo ng kapatawaran sa kanyang kasalanan, magtatamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At nakita po namin ang kahalagahan ng pagkasumpong ng kaligtasang inihanda mo po sa amin. Sapagkat nakita po namin na ito po ang siyang tunay na nagbibigay ng kasiyahan, kagalakan, kapayapaan, katiwasayan, at higit sa lahat ng kasapatan. Sapagkat alam po namin ang aming buhay dito sa mundong ito ay pansamantala lamang. At sa pagpikit ng aming mga mata, dahil sa aming pananampalataya sa aming Panginoong Yesus, kami po ay may katiyakan sa pagpasok sa iyong kaharian. Akin pong dalangin sa sandali pong ito, liwanagin mo po ang puso at kaisipan ng bawat isa po na naririto. Sa ganon ay makita niya ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan sa iyong banal na harapan, na siya isang makasalanan patungo sa walang hanggang kaparusahan at maaari lamang po siyang makaligtas sa parusang ito sa pamagitan ng pananampalataya, pagtanggap sa aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang oras na ito. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Baka po, alam ko po ay nag-entertain tayo ng mga tanong po, no? Kung meron po tayong mga katanungan, lalo na po may kinalaman dito sa paksa natin yung eternal security o yung katiyakan o yung tinatawag sa English na assurance, no? Assurance of salvation.
Nakita po natin na hindi lamang yung pakinabang nito, yung future natin, yung pag-akyat natin doon sa langit, kundi ito rin yung nagbibigay ng tunay na kapayapaan, kagalakan, kasapatan sa buhay kapagka tayo po ay nakasumpong na ng biyayang kaligtasan. Kaya kung may question po tayo, malaya po tayo na makapagtanong. Meron po ba tayong tanong? Kaya maganda, kung wala po kayong tanong, tanungin niyo po ang sarili ninyo. Tanong niyo po, kung kung sakali kaya na tayo ay pumanaw ngayong oras na ito, alam mo na kaya kung saan ka pupunta? Kung hindi pa po, lumapit ka sa Panginoon. Sumampalataya ka sa Panginoon. Tanggapin mo si Kristo. Maniwala ka na siya'y namatay at muling nabuhay para iligtas ka sa iyong mga kasalanan. Dahil walang iba. Sabi nga ng Panginoon, ako ang daan, I am the way, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan. Kung nais mo na magkaroon ng katiyakan sa pag-akyat doon sa langit, lumapit ka sa Panginoon. As simple as ABC. A, accept that you are sinner. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, inaamin ko ako'y makasalanan na papunta sa walang hanggang kaparusahan. B, believe on the Lord Jesus Christ. Sabihin mo sa Kanya, naniniwala ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay para iligtas ako. And C, confess your sins. Sabihin mo sa Kanya, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At binubuksan ko ang puso ko, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na gawin mo yan ng kausay yung puso, sinasabi po ng Biblia na hindi ka na mapapahamak. Sinasabi ng Biblia na ikaw ay papasok doon sa kaharian ng Diyos. Ang Biblia po ang nagsasabi nun. At yun ang pinakamatibay na sandigan ng ating pagpasok sa langit kung yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Siguro po, ibalik ko muna po sa ating MC. Purihin po ang Diyos sa mga salita po niya na ating pong napakinggan. At maraming salamat din po sa anak na kanya pong ginamit. At kung wala na po tayong mga katanungan, mga kapatid, marahil po tayo po ay magwakas dito po sa page 78, Malambing na Tumatawag. Malambing na
dakila at makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay lubos pong nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo pong walang hanggang pag-ibig po sa bawat isa po sa amin. Naisin niyo po na kami pong lahat dito ay makatiyak ng aming pong kaligtasan. Kaya naman po, Ama, nawa po sa aming pong napagbulayan sa mabuting balita po ng kaligtasan. Kung mayroon man po na wala pa po tunay po na relasyon sa aming Panginoong Sus, na hanggang ngayon ay hindi pa po niya masagot kung saan siya pupunta sa oras po, kunin po ninyo ang kanya pong buhay. Nawa po'y kumilos ang inyong pong banal na Espiritu at tulungan niyo po siya na magdesisyon na sumampalataya po at tanggapin ang aming Panginoong Sus bilang kanya pong sariling Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Ama, dalangin po namin, nawa po ang bawat isa po sa amin at lahat po ng nakapakinig po online ay tunay nga pong makasumpong ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan po ng aming pong Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong anak na ginamit, naway patuloy niyo po siyang pagpalain, sampu ng kanyang pong buong pamilya. Maraming salamat po, Ama, sa bawat isa po na dumalo, naway patuloy po namin maranasan ang inyong pong biyaya at pagpapalo sa araw-araw po ng aming buhay. Maraming salamat din po, Ama, sa merienda na aming po pagsasaluhan. Pagpalain niyo po ito ng maging kalakasan po ng aming pisikal. Ingatan niyo rin po kami, Ama, sa aming pong pansamantalang pag-uwi. Naway payapa niyo po kami iatid sa aming pong mga tahanan. At sa mga kapatiran po namin at ibang mga inanyahan po na hindi po nakapunta sa lugar po ito, nasa man po sila ngayon, ay patuloy niyo po silang ingatan at pagnabayan po sa kanilang Panginoon. Maraming salamat po, Ama. At sa inyo po namin pinagkakatiwala ang mga natitirang oras at ang lahat po ito ay aming sinasamo at idinadalangin sa kanyang pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. Good evening po at God bless po sa bawat isa. Mga kapatid, inanyayahan po namin ang bawat isa po sa atin. Meron po tayong every Sunday po na preaching service na kung saan ay pinapangaral din po ang mga salita po ng Diyos. Marahil pwede po natin itong daluhan at malugod po namin inaaniyahan po ang bawat isa po sa atin. Maraming salamat po.